Ang sulat sa mga Hebreo. Hindi kilala kung sino ang sumulat ng liham na ito. Matagal nang pinag-iisipan ng mga tao kung isinulat ba ito ni Pablo o ng isa sa mga kasama niya sa paglilingkod tulad ni na Bernabe o Apolos. Pero talagang hindi natin alam. Sa Kabanata 2, malalaman natin na personal na kilala ng sumulat ang mga alagad na nakasama mismo ni Jesus. Kaya alam natin na ang pundasyon ng sulat na ito ay ang turo ng mga apostol. Hindi rin natin alam kung para kanino talaga ang sulat na ito o kung saan sila nakatira. Kilalang kilala sila ng sumulat at alam niyang malalim ang alam nila tungkol sa mga kasulatan sa Lumang Tipan, lalo na ang daloy ng kwento sa unang 5 libro ng Biblia, ang Torah. Alam nila kung paano naging bansang Israel ang pamilya ni Abraham. Kung paano sila pinalaya ni Moses mula sa pagkaalipin sa Egypt papunta sa bundok Sinai, kung saan nila tinanggap ang Torah at nakipagkasundo sila sa Diyos. At sa lugar na yon sila nagtayo ng banal na tolda. Dito nag-aalay ang mga pari. At pati ang paglalakbay nila sa disyerto papunta sa lupang pangako. Pinapalagay ng sumulat na alam ng mga mambabasa ang lahat ng mga detalye tungkol sa mga kwentong ito. Kaya malamang na mga Kristiyanong Hebreo ang kausap niya dito. Diyan kinuha ang pangalan ng librong ito. Mapapansin natin mula sa Kabanata 10 na humaharap sa pagpapahirap ang komunidad ng mga Kristiyanong ito at ang iba ay nakulong pa dahil sa kanilang kaugnayan kay Jesus. Kaya ang ilan sa kanila ay tumatalikod kay Jesus at tuluyan nang iniwan ang pananampalataya. At ipinapaliwanag nito ang layunin at balangkas ng sulat na ito. Una, mayroon itong maikling panimula na sinusundan ng 4 na bahagi kung saan inihahambing at ikinukumpara si Jesus sa mga pangunahing tao at pangyayari sa kasaysayan ng Israel. Unang kinumpara si Jesus sa mga anghel at sa Torah. Pangalawa, kay Moses at sa lupang pangako. Pangatlo, sa mga pari at kay Melkisedek. At panghuli sa mga alay at sa kasunduan. At may 2 pangunahing layunin ang sumulat sa lahat ng mga paghahambing na ito. Ang unang layunin ay itaas si Jesus bilang higit sa kahit na sino o anong bagay. Pinapakita din sa sulat na dapat talagang magtiwala at magtapat kay Jesus. Pero ito ang pangalawa niyang layunin. Ang hamunin ang mga mambabasa na manatiling tapat kay Jesus sa kabila ng pagpapahirap. Kaya naglalagay siya ng babala sa bawat bahagi na huwag tatalikuran si Jesus. Tara, tingnan natin ngayon kung paano niya ito ipinaliwanag. Makikita nating itinaas si Jesus sa unang pangungusap pa lang sa simula ng sulat. Noong unang panahon, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa magkakaibang paraan. Pero ngayon, sa mga huling araw, nagsalita na siya sa atin sa tulong ng kanyang anak. Sinasabi ng sumulat na higit pa si Jesus sa lahat ng mga naunang paraan ng pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili sa Israel. Pagkatapos may sinabi siya na talagang nakakamangha. Si Jesus ang nagliliwanag na kaluwalhatian ng Diyos at siya ang eksaktong larawan ng pagiging Diyos. Ibinibigay ng mga paglalarawan na ito ang pinakamalapit at posibleng ugnayan sa pagitan ni Jesus at ng Diyos. Kumbaga sa liwanag ng araw, si Jesus ang sinag. O kaya si Jesus ang larawan na makikita kapag ginamit iyong singsing na pantatak. Para sa sumulat, walang ibang Diyos liban kay Jesus. Si Jesus ay Diyos na naging tao bilang ang anak, at ang mataas na pagtingin kay Jesus ang tinalakay sa kabuuan ng sulat. Sa unang bahagi, inihambing si Jesus sa mga anghel na pwede mong sabihing katawa-tawa. Kasi, bakit mga anghel? Sa tradisyon ng mga Hudyo, itinuturo na batay sa Deuteronomy Kabanata 33, talata 2, ang Torah at ang mga salita ng Diyos ay ibinigay ng mga anghel kay Moses sa bundok Sinai. Kaya sa pagsasabing higit pa si Jesus kaysa sa mga anghel,
Ipinapahayag ng sumulat na mas importante si Jesus at ang kanyang mensahe na magandang balita kaysa sa lahat ng naunang mga tagapagbalita ng salita ng Diyos. Ang unang babala ay nagmula sa puntong ito. Kung tinawag ang Israel para sundin ang Torah na ibinigay ng mga anghel, gaano natin susundin ang mensahe na pinahayag ng anak ng Diyos? At hindi lang yan, dahil sa katayuan ni Jesus na higit pa sa mga anghel, di ba talagang nakakamangha na iniwan niya ang mataas na katayuang ito para maging tao, magdusa at mamatay? Kay Jesus, makikita natin ang pinakadakilang kaluwalhatian ng Diyos at ang dakilang kababaang loob niya, dahil ikinabit niya ang kanyang sarili sa sobrang nakakaawang kapalaran ng mga tao. Sa Kabanata 3 at 4, nagpatuloy ang sumulat sa pahayag na si Jesus ay higit pa kaysa kay Moses, na nanguna sa mga Israelita sa disyerto at nagtayo sa banal na tolda. Si Jesus din ang pinuno ng bayan ng Diyos, pero sa kanya, hindi ang nagtayo ng tolda ang nakikita natin, kundi ang lumikha sa lahat. Pagkatapos ay inulit na ikinuwento ng sumulat ang pagrebelde ng mga Israelita sa disyerto laban kay Moses. At sinayang nila ang pagkakataon na makapasok sa payapang buhay na inialok sa kanila ng Diyos sa lupang pangako. Ito ngayon ang pangalawang babala. Kung higit na mataas si Jesus kay Moses, ano kaya ang mangyayari kung magrerebelde tayo sa kanya? Tayo rin ay nasa isang maladesyerto na kapaligiran at kailangan nating magtiwala sa Diyos para sa hinaharap na kapayapaan sa bagong nilikha ng Diyos. Kaya siguraduhin nating hindi tayo magrerebelde, gaya ng ginawa ng Israel sa disyerto, at masayang ang inaalok ng Diyos na makasama sa kanyang bagong nilikha. Sa Kabanata 5 hanggang 7, kinumpara si Jesus sa mga pari ng Israel na nagmula sa angkan ni Aaron. Ang kanilang tungkulin ay maging kinatawan ng Israel sa harap ng Diyos at mag-alay ng mga handog na magtatakip sa kasalanan ng mga tao. Pero tinukoy ng sumulat na hindi perpekto at nagkakasala din ang mga pari, kaya lagi silang nag-aalay para sa sarili nilang kasalanan, ganun din para sa iba. May bagay pa na higit na kailangan, kaya pinaliwanag niya na si Jesus ang bagay na yon. Siya ang perpektong pari. Pero hindi nanggaling si Jesus sa angkan ni Aaron. Ang totoo, si Jesus ay isang pari ayon sa hanay ni Melchizedek, yung misteryosong pari at hari mula sa sinaunang Jerusalem na makikita sa mga kwento tungkol kay Abraham. Makikita din sa mga awit 110 na ang Mesiyas na hari mula sa angkan ni David ay isang pari ayon sa hanay ni Melchizedek. Kaya ang pinakapunto ng sumulat ay ito. Si Jesus ang ganap at perpektong pari na isa ding hari. Wala siyang kapintasan at di siya nagkasala. Walang hanggan at lagi siyang nakahanda para sa bayan niya. Kaya higit pa siya sa kahit na sinong namamagitan sa Diyos at sa mga tao. Kaya ito ang kanyang babala sa bahaging ito. Ang pagtanggi kay Jesus ay pagtanggi sa pinakamahusay at nag-iisang pagkakataon para ganap na makipagkasundo sa Diyos. Kaya huwag mong gagawin iyon. Ihahatid tayo nito sa huling paghahambing sa Kabanata 8 hanggang 10. Ipinapakita ng sumulat na ang kamatayan ni Jesus sa krus ang pinakahuling alay, mas higit kaysa sa lahat ng mga hayop na inialay sa templo. Ang mga alay na iyon ay kailangang laging gawin sa araw-araw at bawat taon tuwing araw ng pagtubos. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay isang beses lang at para sa lahat, at sapat na ito para mapatawad ang mga kasalanan ng buong mundo. Kaya nagbabala ang sumulat sa mga bumabasa na huwag tatalikuran si Jesus. Gaya ito ng pagtalikod sa isang napakabuting alok na kapatawaran ng Diyos. Bakit mo gagawin yon? Pangwalang hanggan ang alay ni Jesus. Para sa kanya, ito ang pundasyon ng bagong kasunduan na binanggit sa mga propeta, kung paano ang lahat ng kasalanan ay pinatawad. Itinataas si Jesus sa lahat ng mga paghahambing na ito
At ang panghuling bahagi na ito ay isang malaking hamon para sumunod kay Jesus. Kaya isipin mo ang buong larawan. Kay Jesus, nahanap nila ang mismong salita ng Diyos. Kay Jesus, mayroon silang pag-asa para sa bagong nilikha. Si Jesus ang kanilang walang hanggang pari. Siya ang alay na walang kapintasan. Kaya ngayon, dapat nilang sundin ang lahat ng dakilang halimbawa ng pananampalataya na makikita sa lahat ng kwento sa mga banal na kasulatan. At dapat silang manatiling tapat kay Jesus, umaasa na sa kabila ng kahit anong pagdurusa at pagpapahirap, hindi iiwanan ng Diyos ang kanyang bayan. Iyon ang pangunahing daloy ng ideya sa buong sulat na tinawag na isang maikling pangangaral. Ito ang ilang extra tips sa pagbabasa ng sulat na ito. Tuwing babanggit ang sumulat ng talata sa lumang tipan at malimit iyon, tumigil ka. Tingnan ang talata at basahin yon sa sarili nitong konteksto. Minsan maguguluhan ka. Pero mas madalas ay makikita mo ang iba't ibang uri ng nakakamanghang mga koneksyon na hindi mo napapansin dati. Matutuwa ka talaga pag ginawa mo ito. Dapat ring malaman mo na mag-aalala ka sa mga babalang mababasa mo. Pero iyon talaga ang punto dito. Hindi sinulat ang mga ito para matakot ka. Sinulat ang mga ito para ipakita sa iyo na maling-mali ang pagtanggi kay Jesus dahil talagang napakagaling niya. Ang lahat ng mga babalang ito ay nagsisilbi para sa mas malaking layunin ng sulat. Ipakita na si Jesus ang pinaka-perpekto at ganap na pagpapahayag ng pag-ibig at awa ng Diyos. At yan ang tungkol sa sulat sa mga Hebreo.